sa mga mahal ko sa buhay, sa pamilya ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. Okay lang ako. Hindi ko to sinabi sa inyo kasi ayaw kong mag-alala kayo na meron pala akong sakit. Meron akong cancer. Thyroid cancer. Kung mapanood man ninyo ito, huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. Yan sa mga pamilya ko sa Cebu, sa Davao. Okay lang ako. Kung makikita nyo ito, okay lang ako. Hindi ko ito i-post pag hindi na ako okay. Post ko na itong mga video to pag okay na ako. Hindi ko to sinabi sa inyo kasi ayaw kong mag-alala kayo. Ilan lang sa mga sinabihan ko. Ilan yung mga kaibigan ko sinabihan ko na may sakit ako. Hindi ko to sinabi sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. Kasi ayaw kong mag-alala sila. Ayaw kong malapit sila sa iba, hindi totoong Diyos. Ayaw kong lumalapit sila sa mga patay. Ganun naman sila. Nagdadasal na sa hindi totoong Diyos. Nagdadasal sila sa hindi direkta kay God. Kaya hindi ko ito sinabi sa kanila. Ayaw kong madagdagan yung kasalanan nila. Nakita niyo itong video na ito, okay na ako. Magaling na ako. Alam nyo guys, pamilya ko, kahit patay yan, sabi yan, halimbawa, si Lolo, si Lola, si Papa, patay na kasi. Papa, tabangi mi, ganun sila. Tulungan niyo po kami. Humihingi sila ng tulong sa patay, sa mga patay. Nagdadasal sa mga hindi totoong Diyos, hindi direkta kay God. Kaya hindi ko to sinasabi sa inyo kasi ayaw ko madagdagan yung kasalanan ninyo sa Diyos. Hindi pa kasi nila lubos kilala ang ating Panginoong Diyos Ama. Iba pa ang kanilang paniniwala. At pinagdasal ko din na naway pabalik ng Panginoon. Hindi pa siya bumabalik. Ang aking mga pamilya, aking mga mahal sa buhay, aking mga kapamilya, kababayan, kabarangay ay muli magbalik loob sa ating Panginoon. Isa lang ating Panginoon guys. Siya lang ang dapat natin simbahan. Simbahon. Siya lang ang dapat natin matagalog na. Siya lang dapat natin lapitan. Siya lang dapat natin paniwalaan. Huwag magbalik loob sila sa Panginoon. Yung plema ko pala guys, nakita ko na sa na pala yelo.
Sabi ng doktor, dala daw yun dito sa sa operation. Kaya ako nagkaupo. Minsan ganun talaga daw. Normal lang daw yun, kaupo. Dalawang gabi, hindi ko nakasama anak ko. Natutulog. First time yun nangyari sa buong buhay namin. Palagi yung katabi ko. Ngayon lang, dito ako sa hospital. Almost 5 years. Mag 5 years na bukas. Kasi birthday ni William bukas. November 30, 2019, andun din ako sa hospital. Akala ko mga anak na ako, hindi pa pala. December 1, nanganak ako. CAS ako. Kasi hindi siya nagbaba. Kaya, cesarean ako. Alam niyo guys, yung cesarean ako, gusto ko talaga tumawa ba? Grabe. Yung husband ko pasaway. Maraming ginagawang kabalaghan. Pati mga doktor natawa sa kanya. Yung sa sobrang niya excited makikita sa kanya kahit bawal siyang papuntahin doon sa room. Palagi talaga siya nagpunta. Tapos story ko na lang to sa inyo. Yung chinilas niya ba, tinignan ng doktor, hala, magkaiba yung partner, yung isa green, yung isa blue. Pinabalik siya kasi magkaiba yung slipper niya. Tapos bumalik siya, yung love count niya, tapos yung sa mga hospital ng love count, nagkabali din. Pinabalik ulit siya, pinasuot ulit. Tinulungan na siya ng nurse paano suotin yung love count. Tapos pinabalik ulit siya kasi nakalimutan niyang magsuot ng dito ba yung kalo na yung pang sa buhok. Pinabalik ulit siya. Tapos bumalik naman siya. Basta sobrang tawa ko sa sa husband ko yun. Nanganak ako kaliyang. Pa yun? November 30 pa yun. Hindi pa ako nanganak. December 1 na kasi ako nanganak. Morning. Sobrang tawa ko nung nandun pa ako sa hospital. So, nahirapan akong makalakad. Nasiis ako. Sobrang bigat ng pa ako. Kasi namamaga. Dito, after kong operation, pagising ko, magalaw ko na yung pa ako kasi meron sila nilagay na pang massage. Kaya nakalakad. Bilis. Ito lang dito natulog nung nakaraang gabi yung husband ko. Kasi alalayan niya ako kasi mabigat yung ulo ko. Tapos hindi pa kaya ko, medyo masakit pa. Kaya sa amin ng doktor, dito ka muna matulog. Ayun, hindi ako nakatulog. Dapat yung ako magpahinga. Ako yung patient. Hindi ako nakapagpahinga. Kasi sobrang ingay niya. Maya-maya ngayon sila. 11:21. Nakatulog ako kanina. Kasi ako natutulog. Siguro dahil sa mga sa mga kinakabit nila. Extra. Sobrang ganda na dito. Hindi na siya masakit. Ang tulad dito, sobrang sakit. Medyo masakit pa nga. Nagkarambol na itong mga tingnan mo. Ang daming. Oh.
rambol-rambol na to. Malapit na naman babalik yung nurse. Kasi konti na lang yung maliit. Palitan naman yung isa kanina naubos na. Mabait yung mga nurse nila. Sobrang bait nila at maalaga. Maalaga sa patient. Magaling daw ako mag-Korea. Sabi kanina ng nurse. Sabi ko, konti lang. Di pa nga tayo marunong mag-Korea. Konti lang. Siguro nakita nila na nag-Korean ako ng konti. Sinabihan ako na magaling ka mag-Korean. Kasi kahit doktor dito guys, kahit nurse, yung English nila lang guys, sobrang konti lang yung English nila. Ano naman ito? Dextrose ko yun. Rambol-rambol. Sakit ang loob ng dugo ko. Yung iba, nag-ubo. Nag-ubo. Yung iba, nag-ubo. Medyo matanda na yun. Sa boses, medyo matanda. Siguro meron pa yung yung dito. Yun ang masakit. Yung ng dugo, nagsupsup. Yun sa liok. Sobrang sakit. Tapos lumunok ka, sakit. Tapos dito hawakan, masakit. Tapos palaging dry yung lalamunan. Siguro, kaya palaging dry yung lalamunan kasi kinasupsup niya ang dugo at saka yung laway siguro. Iwan ko. Matulog naman ako. Yung lunch ko mamaya. Ihatid lang yung dito yung pagkain ko. Lagi lang ako natutulog. Siguro sa mga gamot. Magpahinga muna ako. Mag-video lang ako mamaya pag dating ng anak ko.